sa paksa na nagsasabing ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. The importance of following God's will. Mahalaga na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niyo ako narinig ba? Ang layunin ng paksang ito ay upang lalo pa natin maunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay at ito rin ay ating maibahagi sa iba, no? Sa mga kaibigan natin, sa mga kumpare, kapitbahay, o mga kasama sa trabaho upang kanila rin itong malaman at matutunan. At sabi ni David Jeremiah sa inyong notes, very notes, the importance of following God's will. He said, when you follow God's will for your life, you can see how yesterday's events prepared you for today's challenges and tomorrow's opportunities. Kung tayo lang ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, makikita natin yung mga pangyayari sa buhay natin sa mga nakalipas na ito po ay naghahanda sa atin upang ating mapagtagumpayan ang ating mga kinakaharap na mga hamon sa buhay sa kasalukuyan at sa mga pagkakataon darating sa hinaharap. Ibig sabihin, merong positive effect. Amen? Merong good effect sa buhay na pananampalataya kapag tayo marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Vice versa, kapag hindi naman tayo sumusunod, or ibig sabihin sumusubay tayo, meron namang negative effect or bad effect, mga kapatid. Alam natin ang nangyari sa unang tao, sa ating unang mga magulang, nung sila ay sumubay, nagkaroon ng negative and bad effect sa buhay ng tao. Kaya ang tao ngayon ay nagkakasakit. Ang tao ngayon ay namamatay because of the consequences of disobedience to God. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahalaga sapagkat ang gumagawa lamang ng kanyang kalooban ang may katiyakan ng kaligtasan. Ayon sa binasa natin na winika ng Panginoong Hesus sa Matthew 7 verse 21. Ang kalooban ng Diyos ay tumutukoy sa mga nais ng Diyos sa buhay natin. At ang mga ito ay nakatala o nakasulat sa Biblia. Ang pagtanggap ng kanyang banal na pangalan sa bautismo sa tubig at sa Espiritu ay kalooban ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Maging sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, meron tayong mabigat na responsibilidad na pasan-pasan sa ating mga balikan. Na hindi natin pwedeng ipag-ibig-balikan o paniwalain o hindi bigyan pansin sapagkat meron tayong mabigat na responsibilidad, meron tayong tungkulin sa Diyos, mga kapatid, kabilang sa mga kalooban niya na dapat natin isinasagawa. Sapagkat hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahama, bagkus magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Ayon sa 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 9. Hindi mapagpahinuhod ng Diyos. Amen? Na tayo ay kanyang, hindi na tayo matitiis na tayo hindi maliligtas, kundi ang nais ng Diyos lahat ng tao ay hahantong sa pagsisisi sa kasalanan upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya wala sa atin dito ang pwedeng magmamalaki o magmamayabang sa ating mga sarili na tayo ay niligtas na ng Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? So kung yan ay biyaya, mahalaga na ito'y ating pahalagahan. Ingatan. Amen? Pagyamanin. At ang pagdalo sa gawain ng Diyos na gaya nito, mga kapatid, ay bahagi ng pag-iingat, pagpapahalaga, at pagpapalago sa kaligtasan tinanggap natin sa Diyos. Praise the Lord. Sa pagsunod ng tao sa kalooban ng Diyos, makikita niya ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay.
Samantala, ang pagtalikod naman ng tao sa kalooban ng Diyos ay naglalapit sa Kanya sa tiyak na kapahamakan. Ang sabi ng Biblia, ang ilang-ilabot na bagay na mahulog mula sa kamay ng buhay na Diyos. It's a fearful thing to fall from the hands of the living God. Sapagkat sa kamay ng Diyos, kapag nandun tayo, meron tayong proteksyon. Amen? Alam niyo ang proteksyon na binibigay ng Diyos sa atin? The Bible said in Psalms 34, the angel of the Lord encamps round about them that fear Him and delivers them. Meron tinatalaga ang Diyos ng mga anghel para palibutan ang bawat anak niya upang sila'y iingatan at ilalayo sa mga kapahamakan. Imagine, merong isang nanay, single mom, 6 ang anak, pauwi na galing sa trabaho, naglalakad doon sa Guadalupe, Makati. Merong isang gwardiya, pinakialaman yung sasakyan na nakaparada sa tapat ng Porsche at kanyang binabantayan. Hindi niya alam paano manihulin, biglang humarunod na bundo yung single mother na merong 6 na patay. See? Ang disgrasya, ang aksidente, hindi natin alam kung kailan mangyayari at kung saan at kung paano. Pero sa mga anak ng Diyos, ng proteksyon, mayroong proteksyon ng pag-protektado ng Diyos, mga kapatid, na noong pag-iingat at pagliligtas sa atin. Sa Diyos lamang natin masusutungan ang tunay na kaligtasan. So tayo, kapag tayo nagpapatuloy na nanatili sa paglilingkod sa Diyos, tinatawag tayo mga wise men, mga pantas. Amen? Ibig sabihin, meron din mga mangmang, mga foolish men. Jesus said, the wise man built his house upon the rock, and that rock was Christ. But the foolish man built his house upon the sand. Dumating ang malakas na hangin, dumating ang malaking alon, ang malakas na bagyo, nawasak yung nabahay na kanyang italayo. Pero yung pantas, yung wise man, dumating ang lahat ng pagsubok na natiling nakatayong matibay dahil nakatayo sa ibabaw ng bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin, meron din palang naglilingkod na hindi tunay. So, merong genuine, merong imitation. Tingnan mo yung katabi mo, kung mukha bang imitation. Sabihin mo sa kanya, original tayo, brad. Genuine tayo. The Bible said, we are bought by the blood of the Lamb, by the precious blood of Christ, not with silver or gold or incorruptible things. Kaya lahat tayo mga legit sons of God. Palakpakan natin. Hallelujah. So may mga ilang katanungan para matiyak natin sa ating mga sarili na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Number 1, ang salita pa ng Diyos ay hindi nalalabag sa ating mga ginagawa o planong gawin sa ating buhay. Okay? Psalms 119 verse 11, the Bible said, thy word have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. So bago pa tayo mag-isip o magbalak o magplano ng mga bagay na gusto natin gawin, palagi natin i-recognize ang salita ng Diyos kung ito ba ay tumutugma, umaayon at hindi lumalabag sa plano at kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi ni Haring Solomon, trust in the Lord with all of thy heart, and do not lean unto your own understanding. In all your ways, acknowledge God, and He will direct your ways. Sa lahat ng bagay, sumangguni tayo sa Kanya, at Siya ang magbibigay direksyon sa ating landas, mga kapatid. Bakit? Sapagkat sinabi ni Haring Solomon, there is a way that seems right unto men. Mayroong daang tila matuwid sa tao, ngunit ang tulo niyaon ay kapahamakan. Kaya ano man yung plano natin,
let us begin our plans and goals and ambitions in life in prayer. Ipag-pray natin, Lord, ito bang balak namin, ito bang plano namin ay ayon sa kalooban mo. Kung hindi, Panginoon, guide me, Lord, direct me. Ikaw ang magbigay sa akin ng tamang plano at mga desisyon para hindi ako magkamali at hindi ako maliligaw at hindi ako mapapahama. Amen? Okay ba yun, mga kapatid? Pangalawang tanong, ang iyong pastor ba ay sumang-ayon sa iyong plano na gawin? Ibig sabihin, kung ano man yung plano natin, kumonsulta tayo sa lingkod ng Diyos. Kaya meron tayong pastor sa ating local church. Amen. Kasi kung ikaw ay kumonsulta sa pastor sa ibang local church, masasaktan yung iyong pastor. Kasi kung merong nakakilala sa iyo at nakakaalam ng iyong level of your spiritual status, walang iba kundi ang iyong pastor. Siya ang iyong ama sa iyong local na iglesia. Ama sa pananampalataya. Siya yung number one concern sa atin, mga kapatid. Siya yung nag-pray para sa atin na tayong lumago sa kaalaman mula sa salita ng Diyos. Siya yung nananalangin sa atin na tayong magpapalaki ng Diyos, proteksyonan ng Diyos, ingatan ng Diyos. Kasi minsan tayo, kahit na tumatanong tayo sa gawain ng Panginoon, nakalimot tayong manalangin, di ba? Amen. Pero yung mga pastor natin, ang mga pastor, hindi pwedeng makalimot manalangin. Kaya, mahalin natin yung ating mga pastor. Irespeto natin ang ating mga pastor. Suportahan natin ang ating mga pastor. Idalangin natin ang ating mga pastor, mga kapatid. Igalang natin sila. Kaya ano bang desisyon natin? Personal man yan, pagpamilya, pagnegosyo, pagtrabaho, consult the man of God in our local church, our pastor. Because he is the one who is in charge over our soul. Sabi ni Paul, submit to your leaders. Amen. And our pastor is our leader in our local church. Suportahan natin ang ating pastor, mga kapatid. Mahalin natin sila, magpasakit tayo sa kanila, sundin natin sila. Pag pinayuhan tayo ng ating pastor, pag tayo, pastor, parang mali ang plano. Paano mo eh? Mas tama yung natin. No, mga kapatid. Learn to obey and submit to our pastor. Pangatlong tanong, sa ating mga gagawin, ang pagsamba ba natin sa Diyos, lalo na kapag araw ng panambahan, especially Sunday, mga kapatid, ay hindi mahagdangan. Diba? Kagaya na sinabi ko, sa Saturday, yun naman yung conference sa amin sa Section 3 sa Quezon City. Kasi by section yung conference ngayon sa NCR District. Nagkabaliktad dahil pag Holy Week dati, noon, district. Kaya lang wala kami makuhang venue na sasapat para sa delegates ng NCR dahil ang hirap maghanap ng venue kapag ang delegates ay nasa 1,200, 1,100 month. So, ginawa namin pag Holy Week, sectionalized na lang. Ang district namin by month of August, 1 day na lang. Kasi ang gusto ng mga tatay pag Holy Week, out of town, mayroong dagat. O sabi kasi sa dagat yung mga taga Metro Manila. Okay. So, by section. Ang problema, ang panambahan. Amen? So, isa yan sa mga dapat natin i-consider na mga katanungan kung nasusunod ba natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat, ang ating plano ba ay magtutulog sa atin ng espiritual na kalakasan o maglalayo sa ating paglilingkod sa Diyos? Amen? Sabi nila yung pag-aaral daw nakakasira sa relasyon sa Diyos. Tapos nung nakagraduate, nagkaroon ng trabaho, yung trabaho raw nakakasira sa relasyon sa Diyos. Pero sa totoo, umiibig at naglilingkod sa Diyos, kahit anong manating mo sa buhay, walang pwedeng makasira sa relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. Amen? Ang sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 8, hindi ang kagutuman, ang kamatayan, ang kahumaran, ang pag-uusig, ang panganin, ang tabak, o ano pa man ang maaaring magpahiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Nothing shall separate us from the love of Christ. Amen. Ang pag-lima,
Ang ating plano o gawain ba ay kalakasan ng ating kapatid sa Panginoon o magpapahina ng kanyang pananampalataya? So yan ang isang bagay na dapat nating mga kinukonsidera sa ating mga hakbangin sa ating buhay. Mahalaga ang sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ito ay katiyakan ng kaligtasan ng tao. Ang pinakamasakit na katotohanan, mayroong 2 talata sa Biblia na tunay na nakakatakot mangyari sa buhay ng tao. Mayroong 2 verses sa Bible na nakakatakot mangyari sa buhay natin. Number 1, doon sa ating binasa sa Mateo 7, mula sa 21 hanggang 23. Sinabi ng ating Panginoon Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang mga tao tinutuloy dito, nakakilala na sa Diyos. Kasi tumatawag na sila ng Panginoon. Sino lang ang makapasok? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nakakalungkot naman isipin na sa dami natin ngayon, meron pa rito na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos o sa kalooban ng ating Ama sa langit. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. Kasi masasayang yung ating ginagawa paglilingkod. No? Maaaring nandito ka lang dahil napilitan ka o pinagtulakan ka ng asawa mo. Tumulong ka doon sa conference mo, tatay, para magbago ka. Huwag na huwag, gano'n, mga kapatid. Kaya tayo nandito dahil gusto natin, dahil mahal natin ang Diyos. We don't want to miss this confidence because we love God. Amen? Hindi tayo tumatalo sa gawain tayo. Niyaya, inimbita, pinilit, inisponsoran. May sponsor o wala, dadalo tayo sa Panginoon. Malaki o maliit ang registration fee, dadalo tayo sa gawain ng Diyos. Malayo o malapit ang mayor, makakarinig tayo sa gawain ng Diyos. Mainit o malamig ang lugar, maglilingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah! Sa araw ng pag-uupong sa akin ng Panginoong Hesus, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Kita na yan, kasama pa rin pala rito yung mga mangaral. Amen. Kaya hindi pa tayo magpakasiguro, mga kapatid. Although we have been baptized in water in Jesus' name, we receive the Holy Spirit, but Paul always teaches and preaches and advises the church that we must be filled with the Holy Ghost from time to time, and we must walk with God day by day. Araw-araw, kada araw, bawat araw, patuloy tayo lalakad kasama ng Diyos sa ating mga buhay. Each day, every day, amen, daily, we must walk with God like what Enoch did. Amen. Ano pa? Sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo. See? They cast out devils. Grabing ministry yan, mga kapatid. Hindi biro ang magpalayas ng demonyo. Kailangan mo ng preparasyon dyan. Hindi pwedeng sugod ka agad sa demon process. Kung hindi ka spiritually prepared, bakit ikaw ang palayasin? Hello? Diba? Yung 7 sons of Sceva, pumasok sila doon sa bahay, merong sinasabihan ng demonyo, sila yung pinalayas, paglabas nila, buti-buti yung damit nila. Pinahiya sila ng demonyo, mga kapatid. Kasi hindi naman ganun kadali yun. Asan ang demon possess? Tapos ikaw pa na-possess din. We need to make sure that we are spiritually filled. Holy Ghost filled. Amen. Because we can only cast out devils by the name of the powerful God. Not by our name, but the name above
merong miracles sa ministry. Sino rito may mga miracles? Diba? So hindi basta-basta yung ministry ng mga ito. Nangangaral, nagpapalayas ng mga demonyo. Naalala ko ng worker pa ako sa asma, kapatid, may kasama akong worker doon, nangahanting ng mga demon possess. Dati mani, bakit? Sama ka sa akin. Bakit sa tayo? Meron demon possess doon sa ilang spirit, puntahan natin, palayasan natin. Pagdating doon, yung demon possess bakla, yung espiritu nandun bakla, mga kapatid. Kinasaw niya, napalayas. Eh yung kasama ko worker, dating bakla, ngayon naging bakla ulit. Kaya delikado. Huwag tayo basta-basta magpapalayas na pala tayong papasukan, tayong palalayasin. Kaya mag-ingat mga kapatid. Pero isang nagtulong tayo sa atin. Nagpatutuko doon mga kapatid, sabi ng mga babae. Eh nandun yung isang naging babae na nung araw sa dapat pumatay. Di ba sister? Naku, natiso mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Dapat yung sinasabi natin magiging blessing sa mga karinig. Hindi makapagpapahina ng kanyang pananampalataya. Hindi magpapakisot, kundi magpapatibay sa kanyang relasyon sa Diyos. Amen. Ano sabi pa yun? Ngunit sasabihin ko sa kanila, ito'y mabigat na salita ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Imagine that, sa tagal ng paglilingkod nila sa Panginoon, hindi pa pala sila kilala ng Diyos. But thank God, according to John chapter 1, to them who believe God, amen, the Lord gave them to become sons of God. Binigyan tayo ng kapangyarihan tawagin mga anak ng Diyos. And John said in 1 John chapter 3, amen, ngayon hindi pa natin alam kung ano magiging itsura natin, pero pagdating ng Panginoon, makikita natin siya at magiging katulad niya tayo mga kapatid. Magiging immortal na yung ating katawan. Ngayon, nangihina pa yung katawan natin, di ba? Lumalabo pa yung paningin natin. Nalalakas pa yung ngipin natin. Nananakit pa yung mga tuhod dahil sa rayuma. Yung mga daliri dahil sa arthritis. Hindi mo na ma-enjoy yung lamig ng aircon dahil kinikilaw ka na. Kahit sabi. Pero pagdating ng panahon yan, ma-enjoy mo ang buhay na walang hanggan na ipapamana sa atin ng aming Panginoon. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. And I hope and pray na wala na rito gumagawa pa ng kasamaan. Kundi ang ating ginagawa, pawang kabutihan, katuwiran, kapanalan, para sa kalwaltian ng ating Ama sa langit at ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon natin. Praise the Lord. Hindi ko kayo kilala. Ito ang pinakamasakit na tinig na maririnig ng tao mula sa Panginoon. Ito ang tinig na maririnig ng mga tao na bigong tumupad o sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ngayon meron pa tayong maraming pagkakataon na ating tuparin at sundin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? May medyo mahirap mga kapatid, pero sige lang. Amen? Sabi pa sa Bisaya, okay lang hinay-hinay, basta kanunay. Diba? Surely, slowly but surely. Praise God. Dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Hindi naman tayo nagmamadali. May mga nagmamadali, nandun na sila ng lupa yun. Eh kasi basta pag hindi tayo nawala din sa mundo, hindi ka magmana ng buhay ng ulangan. Pero hanggang binibigyan pa tayo ng lakas at buhay at hindi nga ng Diyos, enjoy natin ang buhay. Enjoy natin ang naglilingkod sa Diyos. Hindi natin i-enjoy na gumagawa ng kasalanan. Diba? Ang sabi ng Book of Hebrews sa chapter 11, Moses chooses rather to suffer affliction than to enjoy the pleasures of sin
but for a season. Yung pleasures of sin, yung kalayawan, yung sarap na dinudulot ng kasalanan, panandalian lang yan. Di ba? Nung araw, di ba, sino nito nakaranas na naglalasing? Paglasing tayo, parang nagtapak-tapak natin, di ba? Pagpauwi ka ng bahay, hirap na hirap ka mahanap yung bahay. Kasi, isang hampang pasunod, dalawa pa paatras. Pagkatok mo sa bahay, may nagbukas na babae, pinagalitan pa, sino ka? Malagyan ka, sino ka? Ikaw ang sino ka? Hindi mo bahay ko. Ibang bahay ang pinapasok. Wala sa katinuan yung isip natin, Pero nung binago tayo ng Diyos, hindi na tayo nalalasing sa anak na nakahihilo, mga kapatid, kundi sa Espiritu ng Diyos na nag-aayos sa buhay natin, ng tutuwid ng landas natin. Noon sila ang buhay ng pamilya dahil sa bisyo ng kasalanan. Pero nung nakikilala tayo sa Panginoon, inayos ng Diyos yung ating mga pamilya. Naging maganda ang relasyon ng mag-asawa, ng mga magulang sa mga anak, ng magkakapatid, because of the love of God and by the word of God and by the Spirit of God. Praise the Lord! Papasalamat tayo sa Diyos sa kanyang mga bagay, mga. Kaya ayaw natin masayang ang lahat. Patuloy natin itong tinutupad at sinusunod sa ating mga buhay. Ang pagsisikap ng tao na tupagin ang pagreliyong obligasyon ay mainam ng gawain. Hindi ito nasasayang. Ang sabi ni Paul, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For we know that our labor is not in vain in the Lord. So yung ginagawa natin ngayon, record ito sa langit. Hindi ito sayang. Amen? Sabi ko, sayang. Bakasyon sana namin. Pero tinawag sa Panginoon, hindi sayang yan, bro. Nakarecord ko sa langit. Investment natin ko sa langit. At kapag tayo unang mag-invest sa langit, God will grant us reward. Gagatipalaan tayo ng Diyos. Higit pa sa ating inaasahan, mga kapatid, unexpected blessings ang ipagkakaroon ng Diyos sa atin. Hindi lang pinansyal, hindi lang material ng mga bagay. Hallelujah! Ang ating apostolikong mga ngaral, ang ating apostolikong pastor na nagtuturo ng mga puro o pure Word of God. Sila yung mga mensahero ng Diyos para sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag nagtuturo si pastor ng Sunday School, present tayo. Huwag tayo magpa-late. Mamaya na ako punta sa church, Sunday School pa namin. Nilalang mo lang yung Sunday School. Alam mo ba, nagpipray si pastor sa pag-aaral ko nagtuturo sa Sunday School para lumago ang mga kapatiran sa church. Tapos magpapalate tayo. No. Walang apostolic father na nagpapalate sa gawain. Amen. Dapat devotion tayo, nandun tayo sa church. Kung hindi pa natin nagagawa yan, sikapin natin. Simula ngayon, mga kapatid, pagsikapan natin, mag-impactuan tayo sa gawain ng Panginoon. Dahil ang Diyos kaya naman, hindi naging late para sa atin. He was always on time, God. Amen. Kaya matiyakin natin, amen, na narinig natin sa araw na meron panambahan at nangangaral ng ating pastor, mga kapatid, amen, na kami rin bilang mga pastor, kaya namin itong ginagawa, dahil nagsisikap din namin magampanan ang aming mga tungkulin para sa Diyos upang masunod namin ang kalooban ng Diyos sa aming mga buhay. Diba? Kita niyo si Jonah, inutusan ng Diyos pumunta ng Ninive para ipangaral ang pagsisisi doon. Pero natakot siya sa mga taga-Ninive. Opposite direction yung kanyang pinuntahan. Kaya nung nangyari, to make the long story short, nagkaroon ng problema sa biyahe, pero dinala pa rin siya ng Diyos doon sa Ninive. Ang pinangalan niya ang pagsisisi. Sabi niya, 40 days and Ninive shall be overthrown.
At nagsisi ang hari ng Ninive mula sa hari hanggang doon sa pinakamababang alipin. Pati mga alalang hari nag-fasting. Yung iba sa atin, di makalis na bahay kasi yung alalang hari ayaw mag-fasting. Ayaw magutuman. Hindi makalis ng bahay kasi walang magpapantay kay bantay. Lalo na yung aso ko, imported, hybrid, hindi pwedeng iwanan, walang magkain. So, baligtad na. Yung bantay ng bahay, kailangan bantayan. Pero sa Ninive, mula sa hari, hanggang sa pinakababang alipin, pati mga alagang hari, lahat sila nag-ayuno. Amen. Ewan ko lang kung nagsisirin yung mga hayop. Pero dinilig ng Diyos yung kanilang dalangin. Hindi sila winasa, hindi sila pinarusahan. See? Kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, maraming maliligtas, mga kapatid. Maaaring yan ay kamag-anak natin, kapamilya natin, kaibigan, mga kasama sa trabaho o mga kapitbahay, maliligtas sila. Magpapatuloy lang tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ni Juan? Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. See? Doon kami sa Cebu, mga kapatid, last week. Dinala kami ni District Presbyter Ernie Ilan, District Presbyter ng Eastern Visayas District, sa New Star, yung bagong hotel doon sa Cebu City, katapat ng SM Seaside. Hotel, mall, and casino. 3-in-1 yung lugar na yun. Tapos dinala kami doon sa outlet ng Nike. Meron doon, pastor, sapatos, ang presyo 10 million. Grabe sapatos yan. Pag suot mo siguro yan, ibis na titira ka, hindi na lang. Sabi niya, pastor, punta tayo doon. Ipakita ko sa inyo yung Nike doon na 10 million. Pagdating namin doon, mga kapatid, sabi ng sensei, ay sir, nabili na po kahapon lang. Ay sayang. Sabi ng Pastor Joey, bakit? Pastor, bibili mo? Hindi ko nakita. Kala ko bibili. Sabi ng sensei, eto na lang po yung natira. Magkano ito, ma'am? Ito po, 750,000. Ito po, 500,000. Ito po, isa 450,000. Yung pinakamura, 120,000. Ang meron pa pala rin natira, yung 1.5 million. Grabe naman mga sapatos ito. Sasakyan na ito. Pero po, may sapatos ka 10 million, tapos naglalakad ka lang. Yan yung mga bagay na pinagnanasaan sa mundo. Di ba? May mga tao na gusto niya yung suot niya puro signature. Yung damit, mamahalin, pantalon, o huwag na lang panloob. Hindi naman nakikita. Sapatos 10 million. Eh baka hindi ka pa nakalimang hakbang mula sa bahay mo, pinatay ka na. Di ba? Bantag pa yan sa kaligtasan, sa buhay natin. Magsuot ka ng mahal, di ba? Magrilo ka ng tag 500,000. Merong bag na 700,000, merong bag na 1 million ang halaga. Pinasya niya kayo, ito pastor, ito Louis Vuitton. Ang mamahal ng bag. Sabi ko, doon sa kaibigan ko sa Sama, meron doon, Louis Vuitton. Louis Vuitton, ibig sabihin Louis, yung ito. Louis Vuitton. Katulong din kasi Louis Vuitton. Sinasabi ko doon sa mga kapatid, sa church, mga kapatid, hindi natin kailangan magsuot ng mamahalin kasi hindi naman yung magpapahaba ng buhay natin. At kapag nagsusuot tayo ng mura, hindi naman yung nagpapaiksi ng buhay. Ang mahalaga, meron tayo na isusuot na tama. Mamahalin mga suot mo, yung pamilya mo, gutom. Anong tawag sa'yo? Ano sabi ni Paul? Infidel. Amen? Walang kwentang tao. Marami siyang mga desires sa laman, pero yung dapat pinaprioridad na pangailangan, hindi niya na ipoprovide. Diba? Meron akong kakilala, mga kapatid, basta wala ka lang utang. Pasya ng pasya, kahit na kahit sa
ngayon pag nag-post, mag-comment yung pinagkautangan. Feeling blessed, brother. Feeling blessed, sir. Kumusta naman? Diba? Sabi ng Mumbai, nung nangungutang, bakit? Nung sinisilid, sungin. Feeling blessed, ang daming utang. Now, I'm not against pangungutang, mga kapatid. Hindi masama mangutang, basta marunong tayo magbayad. Diba? Meron mga iba, kahit taga Pilipinas, nagiging taga London. Loan dito, loan doon. Hindi masama yan. May mga loan tayo. Ako marami rin akong binabayaran monthly, mga kapatid. Pero hindi utang. Investment. Ibig sabihin, mga long-term goal na pinaglalaanan. Like insurance, isa na yun. So, mahalaga rin yun. No? Kasi hindi natin masabi, kung kailan tayo. Mayroon naman, napatay ka na, nag-iwan ka pa ng problema. Amen? Sabi na, uy, buti pa si Pastor Mario, nakabili na ng lote. Saan yung lote mo? Andun sa Memorial Garden. Malapit doon sa pinagdibingan ni Pastor Bodegas. So, parang mga 7 slots lang yung pagitan namin. O kasi yun yung pinakamalapit. Puno na kasi doon sa pinaka-area. O at least, pagdating ng araw, magkalapit kami ng dating General Superintendent. Magsisharing kami doon. Hallelujah. Pinagnanasahan ng mga tao. Maraming mga bagay tayo pinagnanasahan. Diba? Pero ngayon na nasa Panginoon na tayo, yung ating paningin, mga kapatid, diba? Ano sabi ng Panginoon? Kayong mga lalaki, kapag kayo tumingin sa babae na merong pagnanasa, ay nagkasala na kayo ng pangangalunya. Mas mabigat ngayon sa ating panahon, di ba? Kasi sa panahon ni Moses, kailangan merong physical contact bago magkasala ng adultery. Pero sa ating tingin pa lang, di ba sa atin, pag makatingin, kala mo, papatay. Kaya na mayroon nag-aaway, di ba? Kasi ang sama mo makatingin. Eh, ganun talaga siya eh. Pinalaki siya ng tiger room kasi ang papa niya, sundalo. Anak, halika! Bakit po? Tiger room! Tali makatingin niya, pag tiger room. Stop! Parang papa ko, mga kapatid, kasi papa ko, Philippine. So, pagkat tinawag ko, kailangan tiger room palaki. Eh, nung natuto na ako umibig sa babae, hindi pwede tiger room. Meron kang gusto ba tiger room? Kailangan medyo magpapakute. O kurang-kurang yun. May pagnanasa. Pero ngayon na nasa Panginoon tayo, pinipigilan natin yung pagnanasa hindi naaayon sa Espiritu ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. That's what Paul said, mortify the deeds of your body. Yung mga nasa ng ating laman, sigilin natin kung kinakailangan kontrolin, patayin, mga kapatid. At makukontrol lang natin yan at mapapatay kapag tayo ay merong tamang kaugnayan sa ating Panginoon. Sa pananalangin, sa pag-aayuno. Amen. Yun yung tanging paraan, mga kapatid, na makukontrol natin yung ating mga laman. Dahil itong laman talaga, may sariling gusto ito eh. Ang gusto ng laman, matulog, magpahinga. Pero yung Espiritu ng Diyos, gusto niya, dumalo tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Yung Espiritu ng Diyos, gusto niya gigising tayo ng madaling araw para manalangin at makipag-usap sa Diyos. Pero yung laman, gusto ka matulog. Hello? Totoo ba yun? Pangalawa, mga kapatid, na nakakatakot na talata sa Biblia, sa Revelation chapter 20, verse 15. Sa pahayag 20:15, ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Di ba nakakatakot yun? Kapag ang pangalan ng isang tao hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tinanong ka, anong pangalan mo? Francisco Balagtas. Hinanap doon. Wala dito, pero dito. Francisco Balagtasan lang. So wala yung Balagtas. So hindi pwede sabihin, ako yan! Hindi pwede. Merong dagdag na letter. Hindi pwede ang kilin yan. Di ba minsan, sa FBI, pag kukuha tayo ng FBI clearance, may mga tao na hate
Pag sinabing hit, may kapangalan ka. Katulad ko, 5 kaming Manuel Granada. So, pag kumuha ko ng NBI ng araw, hit, babalikan ko na naman ng ilang araw, mga kapatid. Yung iba, nakukuha ka agad kasi hindi sila hit. Hindi wala silang kapangalan. So, meron na tayong pastor na meron isang kapangalan. Yung kapangalan niya, criminal wanted. Muntik siya makulong sa NBI. Buti na lang magkaiba yung kanilang middle name. Eh, ang problema, meron akong kapangalan, 3 kami, parehas din kami ng middle name. Yung 2 pinsan ko, parehas din kami ng middle name. Kaya pag gumawa ng krimen yung 2, sakot ako. Buti na lang, matitinong kaming lahat. Alam mo, wala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Yan yung isang pangalawang bagay na nakakatakot mula sa talata ng kasulatan sa Biblia, mga kapatid. Ito na marahil ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa buhay ng tao, na ang kanyang pangalan ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay dahil sa pagsuway sa mga kalooban ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, ganun na lang ang pagpapasalamat mo sa biyaya ng Diyos. Kasi noon, bago pa ako na-convert, ilang beses akong ini-invite ng pinsan ko para lumalo sa gawain ito, sa ganitong gawain ng United Pentecostal Church. Pero ilang beses ko rin siya pinagtatakuan. Pag umaga na ng linggo, aalis na ako sa bahay. Doon na ako i-standby sa basketball court. Paghapon na ako doon. Alam mo yung oras na uwi nila eh. Hanggang bis na umuwi, hindi ako umuwi. Kasi baka may nagpaiwan sa kanila, aatin ng hapon. So ilang, halos mga 3 taon gano'n, mga kapatid. Pero grabe yung biyaya ng Diyos. Kung hindi pa ako muntik mapatay, dahil napatrol kami, mga kapatid, binaril ako, mga 2 metro lang ang pagitan, ang nasabi ko lang, Diyos ko. Kasi ayaw ko pa palang mamatay sa oras na yun. So sa hindi ko malaman na hindi ako tinamaan. Tapos, may rawang kong bato, pinato ko yung bumalik sa akin. Pag bato ko, pinutukan ulit ako, umilag lang ako, magkasabay, takbo na ako, binalik pa ulit ako, 3 beses ako binalik. Hindi ako tinamaan. Akala ko may tama ako, kinakabag ang katawan ko. Sabi ko, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Ngayon, nasasabi ko na lang yung biro, mabuti na lang, hindi ako tinamaan. Kasi kung tinamaan ako, mamamatay din yung bumalik sa akin. Bakit? Sasabog ko dahil granada ako. Nagagawa kong biro na lang ngayon. Pero nung oras na yun, talagang kinabahan din ako na kala ko katapusan ko na. At doon ko na-realize yung kabutihan ng Diyos. Amen? Na meron pa ng plano ng Diyos sa akin. Praise God. Gagamitin niya pa na ako, mga Amen. Ganon din sa bawat sasabi. Sino kapag sabi na yung katabi mo ngayong tatay, bukas makalawa, nangangaral na rin, magsalita ng Diyos, nagpapastor na rin, mga kapatid. Amen? Marami patulungan dito sa buong Cavite. Amen? Maging sa Laguna, sa Rizal. Amen? Na nangangailangan pa ng mga mahal. Praise God. So ito na yung marami ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa isang tao, mga kapatid. Nang kayong pangalan ay hindi na nasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat ang mga pangalan lamang ng mga taong masunuri sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos ang nakasulat sa aklat ng buhay ng Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, tiyakin natin na magawa natin palagi ang kalooban ng Diyos, ang mga kalooban ng Diyos, upang ating matiyak ang ating kaligtasan. Efeso 6:5-7, ang sabi ng Apostol Pablo, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao.
At kapag ganyan ang ating uri ng paglilingkod, mga kapatid, ang Diyos ang magpupromote sa atin. Hindi na natin kailangan magmakaawa sa mga boss natin, sa mga employer natin. Boss, i-promote mo na ako. Kapag tayo gumagawa para sa Diyos, ang Diyos ang magtataas sa atin. The divine favor of God, hallelujah, was upon us. Amen. Unang Pedro 4:1 hanggang 2. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap noong siya ay nasa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Praise God. Napakaganda ng turo ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya. Mula ngayon, tayo ay mamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng ating mga laman. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah! Pwede ba natin taas ang ating mga kamay? Amen. At tayo manalangin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hilingin natin sa Kanya, Panginoon, nais ko po ang buhay na sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon.